Thank you, Mr. Chair. Ah, ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law at ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong ano dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang biktima na ako kaagad ng fake news. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya nag-ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. At any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, ang content mo nila ay about against or pro-government. So, yun po yung ating po inimbitahan for the meantime. But basically, sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, Attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisog Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman Wala naman akong masyadong Kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero so tinitingnan ko ang maiko-contribute ko dito as resource person. Una yung experience ko as political vlogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So, na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako So, dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan.
nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako, marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may stand kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself, he is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? O kaya naman si Mark, para i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pagbablog mo. Alright? Okay, thank you and sorry, Mr. Just a point Congressman of Benny clarification. Abate. Sige, go ahead, Attorney Ricky. O so dito na proceed Ricky na ba? ako. Tama. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng kasi, itong fake news, disinformation, itong nagpo-proliferate na mga fake news nga sa social media, pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng reputation ng mga nagiging subject ng mga sa social media. Ganun din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung case ng Dicini versus Secretary of Justice. Sa landmark case na ito, GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section 4, paragraph C, number 4. Tungkol yan sa cyber libel. Pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipenalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision nitong Cybercrime Prevention Act, ang contention nila, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel kasi dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi ano pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganun din ang public or ang state. So ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito. Binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo,
libelous kumbaga yung sinabi mo. Kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court diyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So ano yan, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5, tungkol naman dun sa mga nagsishare, nagla-like. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-like. Wait. Sandali lang. Can you wrap up, attorney? Because Okay, we're about to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok Can lang you po wrap yung up? doctrine sa case. Ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi diyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotorgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman... sige, meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng nagano niya? Attorney yan? Brother, Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi,
pagsaliwasan Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, yun po pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcolita. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ay, kay- hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ay, yung ang hirap sa atin, specific- Mr. Chair eh. ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, nasagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron.
at hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Sige, you're raising your hand, Attorney Ricky. Last, then we'll proceed with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order? Point of order po yung hindi, yes. Dapat po, Chair. Okay. You So, can- what is the point of order Kasi you of gave time Congressman to Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz? of order po yung conduct nung palitan nila ng exchanges of words. So, you have recognized po Attorney Ricky. So, let him explain before our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be So, letting para wait, maging wait, okay. And please I understand address, both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni
Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion, attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang kinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize. Medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa dun sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun, pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw, sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan.
kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion. Peddling lies Okay. before this committee. So I cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. Committee, there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. And according sa ating rules, hindi po pwedeng mag Mr. motion. Chair, may I ask my friends in this committee who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. With that, Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, Co-Chair. Hello. Mr. Chair. While, sige, Congressman, Can we table this motion for the meantime and proceed with the interpellation? Yeah. I think we can go back to that motion later, By but others. I think we should discuss that thoroughly, since this will be a contempt order and it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpellators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Marcoleta. The members here have been here since early this morning. So kung pwede, tumuloy na muna tayo sa interpellation, then we'll go back to your motion. no, we cannot go back to the motion unless we will be able to talk to the other members to move for that motion. Then for the But meantime, we'll be Mr. Chair, we asking, table the motion. yes, yeah, we will table the motion, and for the meantime, we'll be asking Congressman Plato to proceed with the interpellation. So, Congressman Marcoleta, we'll be giving you a time to convince other members to move that that motion.